Inutusan ni Asgard von Valencia na ipatawag sa kanya ang Night Royal. Napalingon si Tiny sa takot at napatingin sa pinto. Narinig ang tinig ng butler, na masunarang nagpahayag na ang kautusang ito ay isakatuparan. Excited na tanong ni Tiny para saan. Mababa ang tingin sa kanya ni Asgard von Valencia at sinabing kumbinsido siya na nakabalik na talaga siya mula sa hinaharap, ngunit hindi pa siya lubos na sigurado sa kanyang sarili. Sigurado tungkol sa kanyang sarili. Matigas na tanong ni Asgard von Valencia, Tiny daw ang pangalan niya. Isa ba siya sa 10 future Great Knights? Kung gayon, hayaan siyang ipakita ito. Napatingin sa kanya si Tiny na nagtataka. Hiniling ni Asgard von Valencia na ipakita niya sa kanya ang isang kakayahan sa hinaharap na pahalagahan niya. Napangiti si Tiny. Ilang sandali pa, sabay silang naglakad sa tulay na natatakpan ng pulang carpet. Tiny napasimangot si Tiny kay Asgard von Valencia at naisip na ito ay kahit papaano ay hindi tapat. Hiniling niyang hanapin ito, at ngayon ay sinusubok niya ito. Napatingin si Tiny sa likod. Si Asgard von Valencia ay ngumiti ng nakakaloko at nagtanong sa isip kung dapat ba niya itong paglaruan. Tanong niya, na-curious siya, ano kaya ang kinabukasan? Si Asgard von Valencia, nang hindi lumingon, ay sinagot iyon ng husto. Tumakbo si Tiny mula sa isang tabi patungo sa isa, iniisip kung ano ang gagawin. Masayang tanong niya, pwede ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa pamilya niya? Tungkol sa kanyang pamilya, mahigpit na tumanggi si Asgard von Valencia at sinabing hindi niya kailangan ng naturang impormasyon. Si Tiny, na hindi naniniwala sa kanyang mga tainga, ay nagtanong, ano? Sinabi ni Asgard von Valencia na, interesado siya sa foreshadowing ng kalamidad. Bukod dito, huwag siyang magsabi ng anuman sa kanya o sa kanyang anak na babae. Huminto si Asgard von Valencia sa rehas ng tulay at tumingin sa ibaba. Nabaling ang atensyon niya sa isang lalaking may salamin na sumisigaw ng malakas, natatarantang tanong ni Tiny, bakit? Sumagot si Asgard von Valencia na ang mga tao ay lumalaki sa pamamagitan ng mga pagkakamali at pagkakamali mula sa tulay. Pinanood niya ang isang lalaking nakasalamin na sinusuri ang ilang bagay ng may malaking interes. Sinabi ni Asgard von Valencia na ipinagmamalaki niya ang pagpapalaki ng isang anak na babae na hindi mawawalan ng pag-asa o masisira sa harap ng kahirapan. Lumingon siya sa likod at tuwang-tuwang hiniling kay Tiny na huwag tanggalin ang pagkakataong mapaunlad ang pag-iisip ni Tiny tungkol sa kanyang mga salita ng may naiinip na tingin. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at sinabing kakaunti lang ang alam niya tungkol sa kanya, wala man lang tungkol sa kanyang pamilya. Nakatingin sa kanya si Asgard von Valencia na tulala. Si Tiny, hindi pinapansin ang reaksyon niya. Sinabi na sa oras na iyon ay nagsisikap siya ng gusto upang iligtas ang kanyang sarili kaya hindi siya interesado sa kanyang mga gawain. Asgard von Valencia ay nabigla sa kaibuturan, hindi naniniwala sa kanyang mga tainga. Nagtanong siya sa isip, ano? Galit na sigaw ni Asgard von Valencia. Huwag sabihin ni Tiny na hindi niya alam kung saan pupunta ang mundo nila. Hinawakan niya ito sa mga balikat at niyugyug ng ilang beses. Desperadong sinabi ni Tiny na alam lang niya kung aling insidente ang magdudulot ng malaking kaguluhan. Galit na tanong ni Asgard von Valencia, yun lang ba ang hindi nakakaintindi ni Tiny? Tinanong kung ano pa ang gusto niyang malaman. Galit na sinabi ni Asgard von Valencia na sa hinaharap ay may mga taong magbubuklod sa hukbong sinasabi niya. Dapat alam niya kung ano ang nangyari bago nanlaki ang mga mata ni Tiny sa pagkalito, hindi alam kung ano ang isasagot. Si Asgard sa Valencia ay hinawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay sa kawalan ng pag-asa at sumigaw na ito ay kabaliwan. Hinawakan niya ang tenga ni Tiny gamit ang kanyang mga daliri at hinayla siya sumigaw sa kanyang mga luha na nasasaktan siya. Hinawakan ni Tiny ang kamay niya at sinubukang pakawalan ang sarili. Pinayuhan siya ni Asgard von Valencia na mabilis na alalahanin bago siya sirain. Narinig ang boses ni Tiny sa buong lugar. Desperadong sigaw niya na mapupunit ng tainga ng tandang matanda. Makalipas ang ilang oras, tumayo sila sa arena para mag-jousting. Asgard von Valencia, hawak ang mga papel sa kanyang mga kamay, nagtanong kung bakit halos wala doon. Tuwang-tuwang tumingin sa gilid si Tiny at sumipol ng kung anong melody. Galit na tanong ni Asgard von Valencia. Mahigit 10 kasawian ang nangyari, pero ang mga ito lang ang naaalala niya. Tanong niya gamit ang mga nakapikit na ngipin.
Paano ang iba? Si Tiny, na sinusubukang itago ang kanyang pananabik, ay ngumiti at sinabi, bilang karagdagan sa impormasyong ito, narinig niya ang tungkol sa iba pang mga kaganapan, alinman mula sa chismis o mula sa kanyang mga kasama. Lumapit si Asgard von Valencia at humarap sa kanya, nagliliyab sa galit na mga mata. Nagtanong siya, mayroon ba siyang mas mahalagang impormasyon? Napalingon si Tiny sa takot at tumingin sa gilid. Napagpasyahan niya sa isip na gagawin niya ang lahat upang lumaki ng mabilis hanggat maaari. Lahat sa nakaraang buhay, nakipag-usap sila sa isa't isa bilang pantay. Muling tiningnan ni Asgard von Valencia ang ulat, napabuntong hininga sa pagkabigo at sinabi na ang tanging kapakipakinabang doon ay ang isang bayani at isang santo ay lumitaw, ayon sa propesya, at napunta sa digmaan. Ang kanyang pangalan ay Cromwell, at siya ay 20 taong gulang. Asgard von Valencia nag-aalala, sinabi na kailangan namin upang mabilis na mahanap siya at sanayin siya. Napangiti si Tiny nang hindi sigurado at may gustong sabihin. Tiningnan siya ng masama ni Asgard von Valencia at nagtanong, ang excited na sinabi ni Tiny na 20 years old ang bida noon. Sa sandaling ito, siya ay isang sanggol. Galit na nilukot ni Asgard von Valencia ang ulat sa kanyang kamao, ang kanyang aura ay naging mga kidlat. Sa kawalan ng pag-asa, hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay at nagtanong, bakit nagpa siya ang Panginoon na subukan siya ng ganito? Dapat ba niyang sisihin ang kanyang kinabukasan para dito, o mas mabuting bugbugin ang batang ito na walang silbi? Magalang na yumuko ang mayordoma at ipinaalala na tinawag ni Asgard von Valencia ang Night Royer. Malapit na siya, galit na tinahol siya ni Asgard von Valencia na dalhin si Drexler imbes na si Royer. Sabihin niya na kailangan niyang turuan ng leksyon ang isang tao. Ang mayordomo, na naguguluhan, ay hiniling na ulitin ito. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang vice captain ng Blue Wing Order. Interesadong tumingin si Tiny sa matangkad at makapangyarihang knight. Si Drexler ay nasa ika-5 yugto at may pinakamataas na ranggo. Humarap si Drexler kay Asgard von Valencia at sinabing tinatawagan siya nito. May hawak siyang malaking hammer sa kanyang kamay. Sinabi ni Asgard von Valencia na natutuwa siyang makita siya. Magalang na yumuko si Drexler bilang tugon. Itinuro ni Asgard von Valencia ang kanyang hinlalaki kay Tiny at nagpahayag ng pagnanais na bigyan niya ng tseke ang lalaki. Kailangan nating tingnan kung mayroon siyang anumang karapatan sa pagyayabang. Nanlaki ang mata ni Drexler sa gulat at nagtanong, kailangan pa ba niyang makipag-away sa bata? Kinumpirma ito ni Asgard von Valencia. Nagtataka si Drexler kung bakit niya pinatawag ang vice captain para harapin ang ganitong katangahan. May nagawa ba siyang mali? At ngayon ay isang hakbang ang layo mula sa relegation. Si Drexler ay patuloy na lumaki, na iniisip na kapag nawala ang kanyang sweldo, hindi niya mapapanatili ang kanyang ari-arian. Ang mga balisang kaisipan na parang kidlat ay tumagos sa kanyang ulo. Naalis siya sa kanyang pag-iisip ng mahigpit na boses ni Asgard von Valencia, na tumawag sa kanya sa kanyang pangalan. Tumayo si Drexler sa atensyon at handang makinig sa orders. Si Asgard von Valencia, na naka-cross-arm sa dibdib, nakasimangot sa kanya at sinabing masyado na naman siyang nag-isip. Ito ang kanyang kahinaan. Bibigyan niya siya ng isang mahalagang gawain. Ito ay kinakailangan upang labanan si Tiny at maingat na subukan ang kanyang mga kakayahan. Drexler kaagad na tumugon na ito ay gagawin. Nagtataka siyang tumingin sa maliit na bata sa kanyang harapan at nagtanong sa isip kung ano ang balak ni Asgard von Valencia na nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Pinagmasdan niyang mabuti si Tiny's mana, na kumikinang sa paligid niya sa maayos na mga alon ng enerhiya, at natukoy na siya ay nasa ikalawang yugto na malapit sa ranggo ng eksperto. Sinabi ni Drexler na siya ay lumilitaw na mga 10 taong gulang. Nagtataka siya kung paano niya nagawang mag-pump up. Itinuro ni Tiny ang kanyang daliri sa hammer at interesadong nagtanong, sinong panday ang nagpanday nito para sa kanya. Nagtatakang tanong ni Drexler kung ano ang mislan na inikat ni Tiny sa hammer mula sa lahat ng panig. Mas maganda daw kung mas malaki. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri at sinabi na dapat na gumawa ng isang butas sa headboard at ang hawakan ay dapat na pahabain ng 1 pulgada. Nakakaawa ang itsura ni Drexler habang sinusubukang intindihin ang nangyayari. Inutusan ni Asgard von Valencia na nakamasid sa kanila mula sa malayo, si Tiny na mag-concentrate.
Napatingin siya sa balikat niya na nagtataka. Mahigpit na sinabi ni Asgard von Valencia na kung hindi niya ito seseryosohin, sisirain niya ang kanilang kasunduan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Drexler at mahigpit na inutusan siyang ibigay ang lahat, ngunit huwag siyang patayin. Ito ang pangunahing bagay. Nagdududang tumingin sa kanya si Drexler. Nagtatakang tanong ni Tiny, ano ang ibig sabihin ng paglabag sa Asgard von Valencia na galit na tumingin sa kanya at sinabing hindi nangako ang kasalukuyang tutulungan siya. Ang lahat ay nakasalalay sa laban na ito. Naisip ni Tiny na siya ay isang maliit na matanda. Tanong niya ng malakas kung kailangan niyang talunin si Drexler. Sumagot si Asgard von Valencia na hindi kailangang umabot sa ganoon. Ipinakita niya ang kanyang hintuturo at sinabi na kailangan mo lamang hampasin ang kalaban ng isang pag-atake. Kung makakarating si Tiny kahit isang hit, kikilalanan niya ang kanyang tagumpay, gulat na tawag sa kanya ni Drexler. Ngumisi ng masama si Tiny at napansin niyang siya mismo ang nagsabi. Pagkaraan ng ilang oras, dumampi sa sahig ng tournament area ang Drexler Hammer at Tiny Mace. Nakatayo sila sa tapat ng isa't isa habang naghihintay ng signal. Tiningnan sila ni Asgard von Valencia na nakakunot ang noo. Naisip niyang kakaiba ang paraan ng paggamit ni Tiny ng mana. Pinag-aralan niya ito ng may interes. Kumwesto sa tabi ni Tiny ang katawan niyang mana. Asgard von Valencia, sa paghusga sa pamamagitan ng lasso, napagpasyahan na ang taong ito ay isang henyo. Sinilip niya ito ng masinsinan at inisip kung may iba pa ba. Dahil ibinalik niya si Tiny mula sa hinaharap, nangangahulugan ito na nagtagumpay siya upang malampasan ang limitasyon at maging isang Aura Master. Tumingin si Asgard von Valencia kay Tiny na pinitik ang kanyang ilong gamit ang kanyang daliri, at napag-isipan na, dahil inutusan niya ang taong ito na bumalik sa nakaraan, kung gayon mayroon siyang natitirang talento. Tuwang-tuwa niyang tanong sa sarili, ano kaya ang nakikita niya sa kanya? Pagkatapos ay inutusan ni Asgard von Valencia si Drexler na subukan ang kanyang makakaya. Si Tiny ay determinadong tumingin sa harap at napagtanto na kailangan niyang patunayan muli ang kanyang sarili. Ipinatawag niya ang espiritu ng Lunar Wolf at masayang tinawag si Drexler para simulan ang laban. Umupo si Tiny sa Lunar Wolf at sinabing kung ayaw muna niyang umatake, siya na ang magkukusa. Masayang ngumiti si Drexler at napansin niyang may espiritu siya. Lumingon siya sa gilid at itinaas ang kamay para hampasin, humihingi ng tawad kay Tiny na walang pagkakataon. Iniusog ni Drexler ang kanyang malaking hammer pasulong, ngunit tumalon si Tiny na nakasakay sa Lunar Wolf. Nagulat si Drexler nang mapagtantong umiwas siya. Hinawakan siya ni Tiny sa isang kumikinang nami sa kanyang kamay at lumapit sa kanya. Hinamplas niya si Drexler at sumakay sa Lunar Wolf tumalikod at naglabas ng ngipin, nagbabantang si Tiny, hawak ang balahibo niya gamit ang kamay, tumingin sa kalaban at iritadong sinabi na wala man lang gasgas na natitira sa kanya. Tuwang-tuwang tanong ni Tiny, specialized ba si Drexler sa defense pati sa pag-atake? Hinawakan ni Drexler ang isang hammer sa kanyang mga kamay at sinabing may ngiti sa pagsusugal na ito ay kawili-wili. Itinapat niya ang kanyang hammer sa kanyang ulo at sinabihan si Tiny na huwag mag-alala. Pipigilan niya ang puwersa upang siya ay mabuhay. Ang Drexler hammer ay kumikinang na may gintong mana, na lumilikha ng mga magic circle sa paligid nito. Natama ni Drexler ang hammer, ngunit si Lunar Wolf, kasama si Tiny sa kanyang likod, ay tumalon ng mataas sa hangin. Ang hammer ay tumama sa sahig ng may lakas, na nag-iilaw sa lahat gamit ang isang maliwanag na flash. Nagpasya si Tiny na, bugbugin siya ng mabilis. Pinaandar niya ang kanyang mana, na kumikinang sa puting kidlat. Lumipat ang Lunar Wolf sa bilis ng kidlat sa ilalim ng dagat. Lumilipad siling mula sa isang haligi patungo sa isa pa. Tumangala si Drexler, nakanganga ang bibig. Inihatid niya si Mana sa hammer at galit na nagmura. Hinampas ito ng malakas ni Drexler sa sahig. Ang sahig ay natatakpan ng mga bitek, kumikinang na may gintong liwanag, at nagsimulang gumuho. Si Tiny, halos walang oras na tumalon palayo sa kolom, na bumagsak sa mga piraso, at tuwang-tuwa na napasigaw. Napaiwas ng tingin si Tiny. Nanlamig siya sa takot. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nagdikit. Isang hammer ang lumipad paitaas sa isang maikling distansya sa kanilang harapan.